si Pinatix. Ito ba ay isang pag-amin na si Harry Roque, mga kababayan, ay bumibili rin ng boto at alam niya ang kalakaran ng mga kongresista at mga senador na kaya po sila ay talagang ganid na ganid sa pagkuha at tawag doon? Pagbibigay ng mga proyekto at magiging proponent ng mga proyekto sapagkat ginagamit nila ito lalong-lalo na kapag malapit na ang eleksyon para ipambili ng boto. Medyo masakit yung ulo ko. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Itong pahayag. Naiinis ako. Sumasakit ang ulo ko dito kasi iba yung dating. Sumasabog. Pinakahuling deklarasyon ni Kiko Barzaga, ang panawagan na mag-resign na si PBBM. Marami sa atin ang humihingi na ng Marcos resign. Pero pansinin niyo po, ang hindi humihingi ng Marcos resign ay yung mga kapamilya mismo ni Bongbong Marcos. Bagamat, nagiging matapang nga si Manang Aimee. Hindi pa rin niya sinasabing mag-resign ka na, ading, at ikaw ay magpahinga na. Pinapapangit mo ading, hindi ading. Parang gusto mong sabihin adik eh. 'Di ba? Hindi, parang hindi mo naman sinabing ading eh. Malambing ading, ha? Hindi ading. Buang Ilocano, hindi ka naman Ilocano eh. Ha? Ano daw boto? Buto? Magpagamot na dahil dyan sa iyong sakit na drug addiction. Pero hanggang ngayon, drug addiction pa rin, Roque. Tingnan mo nga yun. Hoy, Roque, tingnan mo nga yung pagmumukha mo. Ikumpara mo kay Pangulong Bongbong Marcos. Mukha pang sabog yung mukha mo. Tingnan mo. Sabi ngayon niya talaga na wala na raw, hindi na raw namumuno ang mga Marcos, kung hindi ang mga Romualdez at mga Araneta. Pero sino may kasalanan dyan kung hindi yung kapatid niya mismo? Na dahilan nga para siya ay magbitiw na. Dahil yan po ay betrayal of public trust. At si Kiko Barzaga ngayon, ang kauna-unahang nagsabi, magsasampa siya ng impeachment complaint. Saan kaya makakarating yun, Roque? Parang ano lang yun eh. Makakarating lang yun sa basurahan. Totoo. Masishred lang yun eh. Shredder lang ang katapat nun. Ang gagamitin niya ay yung betrayal of public trust dahil hindi niya nabibigyan ng solusyon ng korupsyon pagdating sa flood control at infrastructure projects. Ay, hindi daw mabigyan ng solusyon. Si Digong nga, mga kababayan eh. Sa dami ng alam niya. 'Di ba? May naparusahan ba? May nasolusyonan ba? Wala. Bakit? Kurap eh. Teka lang ha. Hindi ko kayo marinig ng maayos. Ayan. Medyo okay na. Sana okay na. Napakatapang po talaga. Kasi sa politika, lalo na kung ikaw... Ito na, mga kababayan. Sa politika daw sa politika. Sabi ni Roque. Congressman, ang susi, structure projects. Pa siya ng impeachment complaint. Na ang gagamitin niya ay yung betrayal of public trust dahil hindi niya nabibigyan ng solusyon ng korupsyon pagdating sa flood control at infrastructure projects. Ano daw? Napakatapang po talaga. Kasi sa politika, lalo na kung ikaw ay congressman, ang susi para ikaw ay ma-re-elect ay ang mga proyektong infrastruktura. Kasi pag congressman ka, di ba naging congressman din to? Mga kababayan, para daw ikaw ay ma-re-elect ay mga proyektong pang-infrastruktura. Yari ka! Ano yun? Pakitang tao? Kailangan may mga project ka para ikaw ay ma-re-elect? Para ikaw ay boto uli ng tao? Ang sasabihin niya, mga kababayan? Tayo naman, marami tayong hinihingi mga infrastructure projects. Oy, siya daw maraming hinihingi na infrastructure project. Ayan sabi niya. Tayo naman ay maraming hinihingi na infrastructure project. Siguro nung kongresista siya. O kaya nung panahon, mga kababayan, na alam mo na, madikit ito sa mga Duterte. Baka siya yung lumalakad.
Oy, ito pa matindi niya sasabihin dyan. Pag hindi na-deliver yan, wala kang pag-asa mahalal. At siyempre, dahil nga sa vote buying naman, saan ka kukuha ng pera, siyempre kukuha ka ng SOP din sa mga infrastructure projects. Dahil vote buying naman daw, saan ka kukuha ng pangpondo mo? Kaya kukuha ka raw ng SOP dyan sa mga infrastructure project. Ayun. Lumalabas mga kababayan, talagang alam nila yung kalakaran. Hindi pala, itong mga politiko na to, itong mga Duterte na to, hindi naglalabas ng sarili nilang pera. Mga kababayan, nagets nyo ba yung gusto niyang sabihin? Hindi sila naglalabas ng sarili nilang pera. Ang inaantay nila ay kumuha sila ng mga infra project para nang sa ganon, may kickback, may SOP, yon ang gagamitin nila sa politika. Kapag tatakbo sila. Bakit? Yun ang gagamitin nila, pambili ng boto, hindi buto pambili ng boto doon sa mga tao para iboto po sila at manalo. Naiko-connect ko na ngayon. Bakit, GP? Naalala ko mga kababayan na kahit saang lugar, parang nakikita ko, kapag malapit na ang botohan, kahit yung mga maayos na daanan, binubutas. 'Di ba? Binubutas kasi nga nanghingi na naman sila siguro ng project. Tapos may kickbacks. Yun ang gagamitin. Kapag botohan, pambili ng boto, panggapang sa mga tao. Alam ni Rocky. Ano ka, bumibili ka rin ng boto? Sabi niya, ang mga kongresista, para malaki ang pagkakataon na manalo, kukuha ka ng mga infra projects at kukuha ka ng SOP. At dahil kailangan mo, mga kababayan, dahil vote buying naman, kailangan marami ka makuhang mga infra. At kailangan may SOP, yun ang gagamitin mo. Ganun ba yun, Roque? Ulitin ko lang ulit para marinig lang ng iba. Nandyan po, hindi yung kapatid niya mismo. Na dahilan nga para siya ay magbitiw na dahil yan po ay betrayal of public trust. At si Kiko Barzaga ngayon, ang kauna-unahang nagsabi, magsasampa siya ng impeachment complaint na ang gagamitin niya ay yung betrayal of public trust dahil hindi niya nabibigyan ng solusyon ng korupsyon pagdating sa flood control at infrastructure projects. Napakatapang po talaga. Kasi sa politika, lalo na kung ikaw ay congressman, ang susi para ikaw ay ma-re-elect. Hindi lang congressman to pati mga senador. Ang susi para ma-re-elect daw mga kababayan sa politika ay kailangan? Ay ang mga proyektong infrastruktura. Okay. Kasi tayo naman, marami tayong hinihingi mga infrastructure projects. Marami tayong hinihingi na infra project. Oy, sinabi mo yan Siguro nung kongresista ka, kaya pala galit na galit ka nung pinatalsik ka doon sa sa party list mo. 'Di ba? Tapos kumapit ka kay Digong. Marami daw hinihingi ng mga infra projects. Hindi na-deliver yan, wala kang pag-asa mahalal. Pag hindi na-deliver yan, wala kang pag-asa mahalal. Kailangan ma-deliver. At siyempre, dahil nga sa vote buying naman, sa kakukuha ng pera, siyempre kukuha ka ng SOP din sa mga infrastructure projects. Mga kababayan. At dahil vote buying naman, kumbaga ito, ang klaseng tao, mga kababayan, na hindi po nila kinukundina ang vote buying. Ibig sabihin, sila po, mga kababayan, ay mga, tawag doon, avid fan ng vote buying. Bumibili ng boto. At para may pambili ng boto, kailangan meron kang mga infra project. Yun ang pambili. Yari ka! Mag-ahit ka daw ng buhok sa ilong, Roque. Ayan haba-haba na. Ewan ko ba mga kababayan, nakatapat pa sa sa mukha mo, grabe talaga itong si Roque. Na-miss mo na ba, Mama Aurelia din, yung sumasayaw-sayaw na Hari Roque? Hayaan nyo, pag lumaki ulit yung natin, yung channel natin, pag hindi na tayo ban kay YouTube. At saka pag maayos na yung net natin, di ba, plano ko talagang bumili ng kaya nag-iipon-ipon lang ako ng konti.
Starlink. Kasi sabi nila, yun daw talaga maganda talagang connection, hindi kagaya nito. Diba? So, ayun, mga ka-GPnatics. Ano ba gagawin ko? Naaasar ako kasi hindi ko may play yung ibang mga video natin. Kaya itigil ko lang muna siguro dito. At try ko mamaya ulit na makapag-live if ever para maituloy natin yung dalawa pang topic. Pero na-establish naman natin dito na itong si Harry Roque, mga kababayan, ay klase ng tao na talagang ginagamit po ang vote buying. Ginagamit din nila ang mga infra projects para nang sa ganon ay meron silang pambili ng boto. Yan ang na-establish natin dito. Sila po ay tagahanga nun. Sila po ay tagasunod ng vote buying. Kaya itong mga taong ito, mga kababayan, ay sanay na sanay. Kaya siguro itong mga tao na ito ay mahilig din mag-donate. Remember, may donasyon po siya kay Sara Duterte. At alam natin, kapag ikaw ay nag-donate sa isang kandidato, pagdating ng panahon, maniningil ka. At ito ay hindi lang doble, maging ito pa ay 10 times. Diba? Parang scatter lang, sabi ng iba. Nakita naman natin kung gaano kalaki ang paglobo ng salin nitong si Harry Roque. Pero ngayon, lagot na kayo. Dahil, sabi ko nga, mga kababayan, next week, sabi ni Boying Rimulya, mga kababayan, ay i-open niya na daw. Restriction sa salin, access, tatanggalin na ng ombudsman. Patay, Roque, aray. Okay, mga kababayan, hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Talagang ayaw tinusubukan ko dito sa gilid ko. Dito, ayaw talaga magano ganon lang siya At sa Maynila na ba na tayo, 'di ba? Ewan ko ba anong nangyari dito?